Nang makauwi mula sa kakahuyan, naupo si Anghel sa papag na nasa ilalim ng punong kaimito, habang si Gaudencio naman ay tumulong kay Sebastian sa pagsasalansa ng mga nasibak na panggatong. Hindi naman naging alalahanin sa mag-asawa ang pananahimik ni Anghel. Naisip ng mga ito na marahil ay napagod lamang sa paglalaro ang anak gaya ng mga nakaraang araw, kaya tahimik na naupo sa paboritong pahingahan. Nangingiti pa nga ang mga ito habang ipinagpapatuloy ang kani-kanilang gawain. Bakit kaya ako lang ang nakakakita sa mga nandun sa kakahuyan? Ako lang ang nakakita dun sa lolong maliit, kay Ninang Melody, kay Ninang Luntian. Ako lang din ang nakakita kay Ate Megumi at saka kay Ate Vanessa. May magic kaya ako? Totoo kaya akong anak ni Ama at saka ni Ina? Pero kamukha naman nila ako. Kaya lang, kanino ako nagaya? Saan kaya ako ipinaglihin ni Ina? Bakit kanina, kahit nasa malayo si Ate Vanessa, naririnig ko siya? Bakit kaya ganun? Naguguluhan niyang tanong. Pinagmasdan niya ang ama. Pagkaraay inilipat ang paningin sa nagwawalis na ina. Ang matamlay na kilos ni Anghel ay napansin ni Minyang. Tinabihan niya ang apo at masuyong hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mga mata. Nilinga siya ni Anghel. Bumuka ang bibig, ngunit muling itinikom. Bahagya pang umiling at saka tumanaw sa malayo. Nagtaka siya kung bakit ganun ang kilos nito. Ang basa niya, may gusto itong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. May gumugulo sa isip nito, kung kaya tahimik. Pagpapapansin niya. Lumingon si Anghel. Napalingon din sa kanya sina Rosalia, Sebastian at Gaudencio. Nakangiting nagkatinginan ng mag-asawa dahil inakalang magpapatawa si Minyang. Ganon din ang inakala ni Gaudencio. Ngunit nang hindi na nadugtungan ang pag-ihem na yon, itinuloy na ng mga ito ang ginagawa. Anghel, apo. Pukaw ni Minyang sa atensyon ni Anghel. May gusto ka bang sabihin o itanong sa Lola Minyang? Nako, napakagaling ng Lola Minyang. Kayang-kaya kong sagutin yan. Alam mo bang ako ang nagturo sa iyong ama nung ganyan pa lang siya kalaki, gaya mo? Talaga po, Lola Minyang? Oo naman. Hindi ka ba Teka lang, apo. Naputol na sagot sana ni Minyang. Idinikit ang isang palad sa noo ni Anghel, habang ang isa pa ay sa sarili namang noo. Wala ka namang lagnat ta. May masakit ba sa'yo? Saan? Ano? Sabihin mo, anong masakit sa'yo? Natatarantang tanong ni Minyang. Dahil dito'y napalapit agad ang mag-asawa at si Gaudencio. Sinalat din ni Rosalia ang noo at leeg ni Anghel matapos kandungin, habang sina Gaudencio at Sebastian ay naghihintay naman sa sasabihin nito tungkol sa kondisyon ng anak. May masakit ba sa iyo, ha, anak? Nag-aalalang tanong ni Rosalia nang masalat na normal naman ang temperatura ni Anghel. Wala pong masakit sa akin, sagot ni Anghel. Kung wala, bakit matamlay ka? May gumugulo ba sa isip mo? Nag-aalalang tanong ng amang si Sebastian. Nagpawala ng malalim na buntong hininga si Anghel at saka inosenteng nagtanong. Talaga po bang?
Anak niyo ko, ama, ina? Oo, oo. Halos magkasabay na sagot ng mag-asawa. Pati si Minyang na nagulat sa tanong na iyon ay sumagot din ng oo. Nagulat din sina Balbon at Gaudencio, ngunit hindi nakaimik. Nagpalipat-lipat na lang ang tingin sa mga nag-uusap. Bakit mo naman naitanong ng bagay na yan, Anghel? Kasi po, ama, may magic po ako. May nakikita po ako na hindi nyo nakikita. Totoo po, ama. Alanganing sagot at alanganing pagyayabang ni Anghel. Nagkatinginan ng mag-asawa at si Minyang. Animo, may dumaang anghel sa kanilang harapan. Naumid ang dila ng mga ito. Ang katahimikan ay binasag ni Sebastian. Kahit pa may magic ka at kami ay wala, hindi ibig sabihin hindi ka namin anak. Kahit may kapintasan man o kakulangan, anak ka pa rin namin. Ang magic na mayroon ka, bigay sa iyo ng Diyos, kaya dapat mong ingatan. Gamitin mo upang makatulong sa iyong kapwa. Manatili kang mapagkumbaba, maging mabait na bata, natutularan ng iba. Maging karapat-dapat ka sa magic na meron ka at palaging maging biyaya at liwanag sa iba. Naiintindihan mo na ba? Nakangiting tanong ni Sebastian. Opo, ama. Gusto ko nga po maging kagaya mo eh. Masigla at nakangiting sagot ni Anghel. Saka palang nakahinga ng maluwag sina Rosalia at Minyang. Bagaman lalong naguluhan sa ginawang paliwanag ni Sebastian. Naisip na lang na marahil sinang-ayunan na lang nito ang anak upang pawiin ang agam-agam. Nakiayon na lang din ang mga ito. Kaya huwag ka na uling mag-iisip ng ganyan, ha anak? Tumango agad si Anghel sa sinabing iyon ni Rosalia. Napatanong lang po ako, ina. Kahit naman po hindi kayo ang totoo kong ama at ina, hindi po ako magtatampo. Magpapasalamat pa nga po ako kasi inalagaan niyo ko. Saka mahal na mahal niyo ko. Di ba po, mahirap maging magulang? Kaya dapat po, mamahalin ng mga anak ang mga magulang nila. Kahit na po hindi totoong ina o ama ang nag-alaga at saka nagmamahal sa kanila. Kaya po ni Lola Minyang. Siya po ang nag-alaga kay ama nung maliit pa siya. Kaya kahit di po si Lola Minyang ang totoong ina ni ama, siya pa rin ang magulang ni ama, di ba po? Napuno ng galak ang puso ni Minyang sa narinig. Napakaganda ng pakahulugan ni Anghel sa kanya bilang magulang ng amang si Sebastian. Ay kalabaw! Mulagat na sambit ni Minyang sa biglang pagkahol ni Balbon. Kahol, na kasing kahulugan ng mga salitang, huwag mong pagtakha ng iyong kakayahan, Anghel. Anak ka ni Baste, ng isang alamat. Ko, Balbon, kahit kailan panira ka ng eksena, magdadrama pa sana ako, nag-iingay ka na. Natawa si Anghel. Ganon din sina Rosalia at Gaudencio. Habang nagbibiruan ang mga ito, si Sebastian naman ay nahulog sa malalim na iniisip habang nakatingin sa mukha ni Anghel. Maliit pa lang ang anak ay may naramdaman na siyang kakaibang puwersang nakapalibot at tila nagbabantay rito. Kaya hindi niya ito pinagbabawalang pumunta sa kakahuyan. Nararamdaman niyang bahagi sila ng lugar na yon. Hindi niya man maintindihan kung bakit ganon ang pakiramdam niya. Hindi man aminin, itanggi man ang paulit-ulit. Hindi niya maikakailang sa malalim na bahagi ng kanyang puso ay naroroon na iyon. Hindi man nakita ang mga nakita ng anak.
ang mga nakita nito ay naramdaman niya. Matapos makapaghapunan ng gabing yun, ay nag-usap ang mag-asawang Sebastian at Rosalia sa balkonahe ng kanilang bahay. Pareho silang nakatanaw sa napakagandang hugis ng bilog na buwan. Sebastian, tawag pansin ni Rosalia sa katabing asawa. Nakatanaw pa rin ang ginang sa buwan na tinitignan. Tungkol sa sinabi ni Anghel na may magic siya at may nakikita na hindi natin nakikita. Anong masasabi mo? Hindi niya sasabihin yun kung hindi totoo, hindi ba? Tama ka, Rosalia. Ibinagbubuntis mo pa lang siya marami ng mga pangyayaring hindi natin maipaliwanag. Sanggol pa lang napansin na natin na kakaiba siya. Hindi pangkaraniwan ang talas ng kanyang isip at ng kanyang lakas. Minsan hindi siya nagkasakit kahit pangkaraniwang sakit lang, gaya ng ibang sanggol. Natatandaan mo ba nung matuto siyang gumapang? Di ba mula sa bintana kitang-kita natin ang mahulog siya mula sa may kataasan nating higaan. Nataranta pa tayo sa pagpasok sa loob. Pero nangdatnan natin siya nakaupo lang at masayang naglalaro. Natuto siyang gumapang, tumayo. Natuto ring maglakad ng hindi nadapa. Para bang may nakabantay at nag-iingat sa kanya. Ipinaling ni Rosalia ang paningin kay Sebastian. Nasaan niyo ang pag-aalala? Natatakot ako, Sebastian. Baka kung ano na yan. Baka may kung anong nangyayari sa ating anak. Ipanatag mo ang loob mo, Rosalia. Walang nangyayaring masama kay Anghel. May kakayanan lang siya na hindi natin makakayang sukatin, hindi natin maintindihan. Ako man nalilito pa sa ngayon, ngunit nararamdaman ko may tungkulin siya na dapat gampanan. Kaya mayroon siyang kakaibang kakayanan. Mabuting bata ang anak natin. Naniniwala ako na para sa kabutihan ng pagiging iba niya. Bilang ina, hindi ko maiwasang mag-alala sa kaligtasan niya. Ngunit naniniwala ako sa mga sinabi mo. Winika ni Rosalia. Ang totoo, siya man ay may mga nararamdaman din. Maraming beses siyang natitigilan sa mga pangyayaring tila nasaksihan at naranasan na niya. Minsan pa nga ay nananaginip pa siya. Kaya lang, sa tuwing magigising ay unti-unti namang nabubura. Ang ilang naaalala ay hindi naman maintindihan hanggang sa nakasanayan na niyang huwag isipin pa. Matapos palakasin at palubagin ang loob ng isa't isa, pumasok na si Sebastian at Rosalia sa loob ng bahay at nagpahinga. Malalim na ang gabi. Pupungas-pungas na tumayo si Anghel. Nakaramdam ng panunubig. Bumangon siya at lumapit sa arinolang nakalagay sa may gilid ng bintana. Patapos na siya sa pag-ihi nang may maramdamang kumikilos sa likod bahay. Dahan-dahan at maingat siyang sumilip sa siwang ng bintana. Nagkasalubong ang mga kilay niya nang makitang may kung anong nagbabaga sa mataas na sanga ng punong kainito. Nilinga niya ang ama. Naisip gisingin upang ipaalam ang bagay na yun at matignan na rin kung ano. Ngunit sa huli, naisip ring pagod ito sa maghapong pagtatanim. Nagpapahinga na at hindi dapat istorbohin. Kaya naglakas loob siyang tignan muna kung ano ang nasa puno. Kung kailangan,
Saka na lang niya gigisingin ng ama. Bilang isang lalaki, naisip niyang siya ang pangalawang tagapagtanggol ng kanyang lola Minyang at inang si Rosalia. Maingat siyang naglakad palabas. Nakasukbit pa sa bewang ang espadang kahoy na tila gagamiting panlaban. Lumapit siya sa punong kay Mito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malahiganteng taas ng isang lalaking mabalahibo ang buong katawan. Napanganga siya sa paghanga. Hinahagot ng tingin ang nakatingin din sa kanya. Gulat at hindi takot ang mababakas sa mukha. Hindi makapaniwalang nagkasya ito sa puno at ang bigat ay nakakaya ng sanga. Napangiti naman ang kapre. Ikinasiya ang nakikitang paghanga sa mga mata ni Anghel. Napakamot naman sa batok si Anghel. Nahiya sa ginagawang pagtingin sa kabuuan nito. Hindi magandang asal ang ikinilos niya. Magandang gabi po, nakangiti niyang pagbati. Mahina lamang upang hindi marinig ng mga natutulog sa loob ng bahay. Magandang gabi rin sa'yo. Dumadagundong na boses ng kapre. Nilingon agad ni Anghel ang pinto ng bahay at sinenyasan ng kapre na hinaan lang ang boses. Pigil ang naging pagtawa ng kapre. Huwag kang mag-alala, walang ibang nakaririnig sa akin kung hindi ikaw. Winika nito. Nasambit naman ni Anghel habang patango-tango. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi po. Mukha ka naman pong mabait at saka kung salbahe ka po, hindi ka lang po uupo dyan. Di ba po, hindi naman po dyan ang bahay mo? Bisita ka po namin, di ba po? Ang alam ko po, kapag po maayos pumunta ang bisita sa amin, maayos din po namin pakikiharapan. Lalong nangiti ang kapre. Naintindihan ang ibig sabihin ni Anghel na dapat ay huwag siyang gagawa ng hindi maganda dahil hindi sa kanya ang inuupuan niya. At bilang bisita, dapat siyang maging mabuti upang mabuti ring mapakiharapan. Oo, tama ka. Nakiupo sa punong ito dahil nasasabik na akong makausap at makita uli ang kaibigan ko. Sa lugar na ito kasi kami nagkakilala. Nalulungkot ako dahil hindi na kami nagkakasama. Ganun po ba? Tanong ni Anghel. Nakadama ng habag sa biglang paglungkot ng kausap. Siguro po miss na miss mo na po ang kaibigan mo. Tumango ang kapre. Tumingin pa sa bintana ng silid na kinaroroonan ni Sebastian. Alam mo po, ganyan din po si Ama. Ang kaibigan niya pong si Kuya Maki bumaba po sa bayan para magtrabaho. Kaya hindi pa po sila nagkikita uli. Pero ang sabi po ni Ama ang magkaibigan, kahit matagal hindi magkita at saka magkasama, magkaibigan pa rin. Hindi daw po dahilan ang pagkakalayo para po makalimutan ng isa't isa dahil sa magandang pinagsamahan. Siguro po may dahilan ang kaibigan mo, kaya po di kayo nagkakasama. Kaya po, wag ka na po masyadong malungkot. Sigurado po naiisip ka rin po niya. Sa puso niya, kasama ka po niya lagi. Napangiti ang kapre sa narinig. Sa puso ni Sebastian ay naroon pa nga siya. Noong nakaraang gabi lang, huminto na naman ito sa tapat ng puno at tiningala ang sangang kinauupuan niya. Hindi man siya nakikita. Malabo man sa alaala,
nasa puso pa rin siya ng kaibigan. Dahil sa naisip, ay nagluha ang kanyang mga mata. Ang pagsinghot ng kapre ay hindi na ikaila sa pandinig ni Anghel. Kung papayag ka po, ako na lang po muna ang kakausap sa'yo habang wala pa po yung kaibigan mo para hindi ka na po masyadong malungkot. Payag ka po ba maging kaibigan ako? Payag ako. Ako nga pala si Paring Kapre. Pagpapakilala nito, naisip na ganun na rin ang gamiting pangalan gaya ng naging tawag ng dating Sebastian. Ang haba po pala ng pangalan mo. Natatawang reklamo ni Anghel. Ako naman po si Anghel, Mang Paring Kapre. Natawa rin ang kapre sa itinawag ni Anghel sa kanya. Kung pwede sana, tawagin mo na rin akong Paring Kapre. Gaya ng tawag sa akin ng kaibigan ko. Po? Alanganing sambit ni Anghel. Mas matanda at mas malaki ang kapre, kaya tama lang na Mang Paring Kapre ang itawag niya. Ngunit naisip din na baka sa ganong paraan ay hindi na ito malulungkot. Kaya pumayag na rin siyang tawagin itong Paring Kapre. Salamat po sa pagpayag na maging kaibigan ako, Paring Kapre. Nagkakamali ka, Anghel. Ako ang higit na nagpapasalamat dahil naging kaibigan kita. Nandahil sa iyo, nagkaroon ako ng pagkakataong mapunan ang pagkukulang ko sa iyong ama. Maraming salamat. Maraming salamat, Anak Baste. Naluluhang sabi ng hari ng mga kapre. Bago po ako tuluyang magpaalam, ay shoutout po muna at maraming salamat kay Miss Via Mazan, kay Sir XY Rose Heart Brando, kay Sir John Paul Timbas, kay Miss Patty Tiago, kay Ma'am Eriza Miguel, kay Ma'am Aiza Del Ocampo, kay Miss Ninfa Rosado, kay Bebe Loves Flor Sansales, kay Miss Elaine Chua, kay Miss Rochelle Lagunero, kay Miss Nera Corpus, kay Miss Marnie Esperas, kay Miss Maricel Matienzo, kay Miss Emma Lalaan, kay Miss Lady Michelle, kay Miss Annalisa Valencia, kay Miss Jocelyn Guapesa, kay Miss Lovers Flowers, kay Miss Nera Corpus, kay Sisi Ma'am Tomodachi Ko Vlogs, kay Sisi Ma'am Shimako Japan Vlogs, kay Lola Becky, kay Miss Rich Jen Gopalan, kay Miss Aloha's Diary, kay Miss Savannah Marsan, kay Naki Giselle Jorge Antivo at sa kanyang mga kids, kay Miss Sofia Aiza Perez Grace, loves you ka, kay baby ko Marjon Myjim at Miss Janice. Shout out din po kay Harry Bolo. Salamat po sa suporta mula kay Wati hanggang dito kay YT, Sir Harry Bolo. Shout out po at maraming salamat sa nag-share ng blessing sa amin ni Anghel. Shout out po at maraming salamat sa nag-share ng blessing sa amin ni Anghel, Miss Only Nedge. Kung mahilig po kayo sa mga creative at artistic na libangan, bisita po kayo sa channel niya. Marami po kayong ideas na mapupulot sa kanya. Only Nedge, yan po ang channel niya. Shout out po kay kapatid Kamatayan Story. Isa po siya sa magagaling naming narrator. Pangalan pa lang ng channel ay mapapa-ayu na kayo. Shoutout din po kay kapatid ang pahina ni Iralam Horror Stories. Isa rin po sa mahuhusay naming narrator. Shoutout din po kay kapatid Sisner Channel. Isa rin po siya sa magagaling naming horror narrator. Shoutout po kay kapatid
Pagsapit ng Dilim. Isa po sa mababangis na narrator na may napakagandang boses po. Shoutout din po kay kapatid Pinoy Kilabot at Misteryo. Isa po siya sa may makapanindig balahibong paraan ng pagnanarrate. Shoutout din po sa isa pa naming mabangis na narrator, ang Sundo Horror Stories. Intro pa lang, kikilabutan ka na. Shoutout din po kay kapatid Binibining Imahinasyon, isa po sa mga mahuhusay naming female narrator. At shoutout po kay kapatid Idol Tiktilaop Stories, ang isa sa batikan naming narrator. Kung may time po kayo, pasyal po kayo sa mga channels nila. Sa hindi ko po na shoutout, bawi po ako sa susunod. Maraming salamat po TSCJ family, our Indian Malayali family, TL, TPM, TEPM, TP, at MPRG. At syempre po, sa inyong lahat na nakikinig sa mga sandaling ito, silent listeners, subscribers, at magsasubscribe pa lang, at pipindot ng notification bell at pipiliin ang all, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, ay pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang muling makipagkwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!